punta doon sa office ninyo kasi malayo din. Ako rin, hindi ko rin kaya pumunta. Tipunin sila dahil medyo magastos, kalayo eh. Ang ginawa lang namin yung cluster. Yung zone, yung mga magkakalapit, mag-cluster na kayo, yung mag-cell meeting kayo. Tapos yung mga cell, ay yung mga cluster leaders, yun na lang ang talagang pupunta sa akin. Parang gano'n. Yun ang prototype. Pero tinitingnan pa rin namin kung magiging effective yun. Kasi lahat tayo ngayon nasa ano ba lang, nasa stage na sinusubukan natin yung ngayon. Pero ang gusto namin, para nasa ma-experience talaga yung cell. Kasi ibang-iba ito sa Bible study, iba-iba sa mga prayer meeting, bagamat nandun lahat yun, pero pag nag-cell, nai-establish yung relationship eh. At ang maganda ho dito, nung nag-start na kami, wala na kami masyado mga issues tungkol sa mga problema ng mga manggagawa. Kasi nailalabas na eh, napag-uusapan na. Doon pa lang sa cell meeting, nakakapaghingian na ng tawad eh. No? Tsaka yung hingahan ng mga problema sa mga destino, dapat na ibang manalangin. Yun ho, maganda eh. Eh kung gano'n na ang spirito ng mga manggagawa, pagdating sa local church, dati puro hinanakit, ngayon dahil maluwag na yung kanyang naiingan na niya, nakakapag-minister na rin yung pastor. So yun po yung isang magandang nangyayari ngayon. So kaya mahalaga ho, talagang magpasalamat tayo dahil yung ating mga district superintendent open dito. Kaya i-challenge din na mag-start mismo mula doon sa DS at yung mga leaders na mga kapastoran at yung mga tsakonesa din po. Din. So yun po yung isang bagay na nakita namin na makakatulong. At yung tanong pagpunta sa pag-mentor, kapag nagsisimula na ho kayo, open naman ang communication ngayon, madali mag-communicate eh. Ang mentoring naman, not necessarily nandito kami. Yung pwede lang tayo mag-email, mag-Facebook, o kaya, ang ginagawa namin ngayon, si Pastor Mark, yung pinaka-mentor sa UFCPC, ay nag-i-Skype kami. Bago kami nagsimula ng downloading, nagkaroon kami ng coaching at saka yung mentor na ni Pastor Mark through Skype. So, nag-uusap kami doon. Ganun lang ginagawa. Eh, medyo meron naman tayong ganong technology ngayon, eh, gamitin po natin. So, i-work out po natin, reading kami. At sasabihin din namin kasi yung network namin, naka-under kami ngayon ng UFCTC. Kaya, sasabihin namin yun, at titignan namin kung paano namin natutugunan at ipapaalam namin sa inyo later on kung paano kami makakatugon talaga doon sa pag-mentor. Siguro isang paraan din ng pag-mentor, pag meron na kayo nakita mga problema sa mga cell, eh, immediately, magkaroon din tayo ng another ganito, siguro kahit one day lang, whole day, na lahat ng problema ninyo, pwede na natin pag-usapan doon at mentorship na yan, pag-mentor na. No, kasi yun yung pwedeng as much as possible na kami ngayon ang ginagawa namin, every month, meron mentoring. Meron kaming mentoring. So, ganun po ang nangyayari. So, possible naman yung pastor sa UFCTC. Sino man sa amin yung pwede pumunta? Si pastor. Parang halos ganun din yung parang ganun din yung wala tuloy ito. Bakit? Ayun. Halimbawa ako, gusto ko mag-start ng ganito gawain doon sa CNSU. Kasi nasa campus ako eh. So ito makapag-start ng ganitong klase hanggat hindi ko na-experience yung ganun, di ba? So, madidelay yung gawain na yun, nandun doon hanggat hindi ako nag-start. Yung mag-join. Diba? So, ang problema ko doon sa grupo namin, hihintayin pa nila ako para makagawa kami ng ganong klase ng sabi ng sinatawag sa Di, parang parang ang hirap din ang mangyayari sa amin. Kailangan muna namin, kunwari sa cluster, mag-meet kami at naiayos namin ito, na-experience namin before natin ito. Di ba paano kung dadalawa lang kami na nag-design ng ganitong klase sa cluster? Kasi ang dami din nandito na pwedeng magawa para sa cellphone. Medyo mahirap po talaga, pero may mga paraan eh. No, basta lang kaplanuhan na pag-uusapan. Halimbawa kami, nung nag-start kami sa Cavite, ang unang tanong namin, paano kayo nagsisimula? Eh meron na kami isang pastor na nagsisimula. Nung tinanong ko siya sino nagme-mentor sa kanya, sinabi niya si Pastor Vidal.
At itong si Pastor Vidal ay ang nagme-mentor naman sa kanya si Pastor Bien, na si Pastor Bien naman under kay Bishop Oriel. No, kaya yun yung ano, kasi meron tong meron tong parang continuity eh. Kaya meron tayong isang pinagsimula, ganun ang nangyayari. Sa Pilipinas, nagsisimula ito doon sa naging network ni Castellanos. At ngayon, ang kasalukuyang presidente si Bishop Oriel. Pero kasama siya ata sa 12 ni Castellanos. Tapos medyo aktibo yung grupo ngayon, network ni Pastor Oriel. Kaya karamihan sa amin, ang mentor ni Pastor, si Pastor Santiago, galing din sa... Kay Oriel ba siya? Jonathan Sebastian. Jonathan Sebastian naman. Yung nasa radyo. No? National Coordinator. So, ganun may mga network na galing. Ngayon, ang sinasabi ko po dito, kung magre-request kayo through yung FCPC, pag-uusapan nyo at magbibigay ng mentor sa inyo. Ganun ang mangyayari. Ngayon kung ako naman, ako rin, pa rin ako, mini-mentor pa rin ako, tutusin eh. Sa amin nga, parang nagiging mentor ko ngayon si Pastor Ben. No, kasi siya na yung talagang ako nag-start lang ako ng aking prototype, mga 2 months ago pa lang. 2 months ago pa lang ako. Kasi sabi ko nga, yung mga pastor ko parang hindi nag-cell group. Kaya ang sabi ng unang pastor ko, si Pastor Charlie, sabi niya, ATS, kasi kung ako magme-mentor sa kanila, walang problema, kaya lang ako na yung nakatutok sa local church ko. Hindi niya lang masabi sa akin noon nagsisimula na mag-upisa na ako kayo ng prototype. Tapos nakatingin niya, inutusan niya ako Masyadong ma-respeto itong si Pastor. Sabi ko, mentor mo ako, parang hindi ako mentor. So, pero ngayon, nakita na namin. Actually, pinag-usapan na namin ng last meeting namin ng Saturday, yung mga idea ng magpo-prototype ako at yung ibang mga pastor sa mga cluster, nag-start na rin sila. So, ngayon ang tanong ni Pastor, kasi paano kung ito na, nandito na, pwede na ako magsimula, wala akong ano. Ang ibig ko sabihin, parang open cell. Open cell. Ikaw yung pastor handid yan sila. Lahat, yung sa fellowship na yun. Gusto mo siyang gawing open cell. Pwede na, actually pwede naman eh. Pwede mo nang gawin. Ang kailangan mo lang, maghahanap ka lang ng magme-mentor sa'yo. Yun lang. Actually, pwede na ho kayo mag-start ng cell, basta lang meron magme-mentor sa inyo na nasa G12 na, para mag-guide kayo. Hindi ho pinagbabawal na mag-open ng cell. Ngayon, dahil yun po ay open, nagsisimula pa lang. Pero, para kasi ang atin pong rules ay, bagamat yung iba, pinibreak na nga ito dahil yung iba, experience muna eh. Ang una lang experience, encounter ito eh. Tapos doon lang malalaman ay dapat pala nag-post. Ba't nag-encounter na kami? O tapos yung mga nag-encounter hindi naman nag-post. Putol-putol ganun na nangyayari noong una. Pero ngayon, ang sinasabi namin, hindi pwedeng magkaroon ng pre-encounter kung hindi pa nakakadalo ng cell group. Ganun po eh. Yun ang mga rules dito eh. At hindi pwedeng mag-encounter hanggang hindi nag-pre-encounter. So and so forth. Meron pong dinadaanan. Yun nga po. Yun ang nagiging problema. Ngayon, sustainable pa siya ngayon dahil mainit pa. Pero unti-unti makikita nyo madalagasan na kayo. Bakit? Kasi hindi maaalagaan. So, sino lang yung malalapit doon sa mga leaders na, kunyari, yung pastor ang nagme-mentor, okay lang yun. Kaya dapat yung pastor, meron talaga siyang leaders na niya, na mini-mentor na niya para mag-alaga na rin ng ibang mga cell. Dahil ang sistema ho natin, nagsimula tayo na hindi natin madadaanan isa-isa yun. Minsan, pinapayagan na natin, we got through the process. Sige, basta mag-mentor ka na, kahit hindi ka patapos ng SOL3. Kahit wala ka pang 12, pero gino-coach na kita dahil kinakailangan maalagaan mo rin itong mga ano. Ganun ho ang mangyayari. Ngayon ho, ang ating pong objective after this downloading ay makapagsimula ho kayo ng inyong mga cell group. Yun po. Ngayon, ang sunod na tanong, paano namin gagawin? Sige.
sa nag-memento. Opo. Opo. Basic step. Hindi sa pwede kayo. Isa sa gusto mo na yung meron ka lang sa yung experience. Bible study. O pareho din. Kasi pwede naman one-on-one. Ang encounter ko ay EGR. Hindi po one. Kasi paano ka makaka-encounter ko lahat sa Yung pre-encounter po pwede po yan. Pero pagdating ng encounter, hindi po. Team. pag-i-experience mo dito. Ano po? Ano nangyayari? Parang sa Nakahanap po siya ng network Ka- na pwedeng kaway ng galing sa baka yun lang muna. city, I-join muna kayo. parang may mentor mo yung, bawa Kayo kayo, kapag naranasan niyo yun. may mentor mo yung karaklan, katagalayan. Kung bang malapit na sa langit, ay, yung mga gano'n. O kami, yung mga nasa kabukiran, walang zero condition, As minister. tatlong pamilya lang. Sa church kasi. Talaga Sa inyo, okay na yun. mga tipo. Marami na eh. So, naglalaba Kasi sila. lalo na ako nasa Pero, with that, mag-prototype. Kasi talagang naglalaba sila. So, yun lang. Yung geographical, sizes. Gusto ko rin po mag-share. Kakalaan nyo, ayaw malaking bahagi ni Pastor Marini yung ginagawa nila ngayon. Nasa posting counter po kasi kami. Yung kaso ko naman, hindi pa ako tapos, hindi ko po natapos yung cycle ng G12. Ang nangyari na, ang ginawa ko sa church namin, in-encourage ko yung buong kongregasyon. At almost 70 to 80% receptive doon sa program. Kaya nangyari, kasabay nila ako. Sabay-sabay kami yung pastor nila, kasabay nila na nag-undergo ng G12. Kaya hindi rin masabi na ako yung nagme-mentor sa kanila, pero I play a big role doon sa pag-guide sa kanila. Kaya ginagawa ko, nag-advance reading din ako. Katulad ito. Sa mga church ninyo, parang niyo pong subukan na na isabay yung kongregasyon ninyo. At sila, pwede nila tayong katulad ng ginawa na sa pre-encounter, ang nagkuhan sa amin si Pastor Baguio. Tapos sa encounter God Retreat, si Pastor Baguio at si Pastor Nori. Tapos sa encounter, silang dalawa rin. Ginagay nila kami. Ngayon, matatapos kami ng post-encounter by January 8. At meron na kaming second batch schedule ng pre-encounter naman by December 11. At may mga instruction na sa amin sina Pastor Joel at Pastor Nori kung ano yung mga gagawin namin, kung kailan, ganito, and so on. Now, sa mga local chefs, kung gusto rin po, pwede rin po yung ginawa namin eh. Not necessary na mauna yung pastor. Pwede ka na mag-encourage ng kasama ng mga miyembro at sabay-sabay kayo. Mas malaki output nun para sa atin. Pwede rin po yung gano'n. Sa simula ko, maganda yun eh. Kasi gano'n po yung experience namin. Pero the latter part, makikita nyo unti-unti may mga, hindi ko sinasabi na to discourage, no? Ang gusto ko lang kung bigyan ng emphasis dito, mag-push pa rin po kayo yung self-group. May self-group na ba? Meron. So, iba yung sinasabi dito sa na walang self-group. Baka na-associate. Yung prayer of three, weekly nag-meet. Nestle leader ko. Para lang po maintindihan ko kasi baka ako walang basic. Initially, yung buong congregation ay naranasan na po nila yung cell group na, di ba lang po, dalawang taon na. Ibig sabihin na alam na experience na ng buong congregation yung cell group. 2008, 2007, meron na silang cell group eh. Wala, hintulan ng ilang buwan lang. Pero
existing sila. Kumbaga, nangyari, nung nag-detail kami, sinundan lang namin. Ngayon, nasa prayer room kami. Pero yung mga cell group namin, existing po sila. Kaya ginawa namin, dinasturize namin ng 12. Kumbaga, nasa winning stage kasi kami ng prayer of 3. Now, yung nagtatlo na yun, ng mga miyembro, mag-pray ng tigatlong mga non-member or inactive member. At may schedule na kami ng harvest celebration. Sa mga tulubig ng buwan na ito, cell group na. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan yung cell group na ito. Pero yung cell group, naranasan na po ng buong kongregasyon namin na hindi ng 1 taon, 2 taon. Medyo pinag-iisipan. Pastor, magawa natin ito. Kasi parang yung pagkakakwento, medyo, ikaw ang ano, observation. Dapat galing sa... Hindi mo galing sa ano. pastor. Yung cell group po ng church ay matagal na. So bago pa dumating doon ng pastor, ay may cell group na. Ganun po ang sinaryan po. Tumigil lang po ng ilang buwan, pero tuloy-tuloy po ulit. Ngayon, yung mga cell group po na yun ay weekly nag-meet po sila. Okay po. Okay. Ngayon po, okay. So, nung nagtuloy-tuloy ng cell group, then ito po, pumasok po ngayon, ang nangyari, yung existing cell group ay pinalakas sa pamamagitan po ng, ang una pong naging step nila ay nag-encounter po, no, para lumakas sila. And then yung mga nakapag-encounter ngayon, nag-set po ang tawag dito, yung prayer 3. So nag-pray, and then pagdating ng December, ay magkakaroon ng pre-encounter. Pero bago yun, magkakaroon ng harvest event. Tama po, no? Mag-win kasi sila eh. Oo. So mag-win sila, lahat ng maipag-pray of 3, ipapasok sa harvest event. Then sa harvest event, doon sila tatanggap sa Panginoon. At lahat ng tatanggap sa Panginoon, sila ang ipapasok sa loob ng cell. Okay? At kapag naranasan nila ang cell, at least 6 weeks, naranasan nila. So naituro na ngayon doon yung Bible, yung love of God, affirm yung verify of salvation. And then, nasa church sila. So dalawa kasi eh. Merong inactive at saka mga bagong kaluluwa. So sila po yung magiging susunod na attendance sa encounter. Okay, ngayon po, ito, so nag-get ko po. Ngayon, ganito po ang one. Yung po mga cell group na yon, kailangan, yung lahat ng mga cell leader, kailangan po direkta na sila ay hinahandle sa ilalim ng cell group ng pastor. Ganun po. Okay? Kailangan po yun. Kasi or else, yun po yung sinasabi ko noong unang araw na baka mamaya po, iba-iba sila ng kwan. So, ngayon, okay lang po, tuloy lang po kasi light na po yun eh. Yun nga lang po, kailangan na ma-consolidate from the pastor na then sila ngayon ang nagsiself group. Hindi lang dahil sila sanay na, kaya cell leader sila. Kundi po, at least sila din, nakakaranas din from the senior pastor. So, ganun po yun. So, ganun po yung struktura na nakikita po natin. Kasi po, kailangan po merong structure eh. Hindi po dahil may cell group lang yung church, parang lalabas po yan, church with cell. Hindi, iba po yung cell church sa church with cell. So parang lumalabas, naging programa po ng simbahan yung cell. Hindi po, cell church talaga. So ibig sabihin, from the pastor, then yung lahat ng cell leader, kailangan, direktang sila rin po, uma-attend ng cell group from the senior pastor. Si Vera. Yes po, Okay po. Meron po. Okay po. Yung 5 values, may 12 lessons yun. Okay. Okay, tama naman po. Binibili din yun. May soft copy naman po. Hindi po yung binibili, kahit di-xerox lang. Okay, paper nyo, gawin sa...
yung umpisa. Pero yung susunod Pero hindi lang para matapos mo yung lessons, kundi para talaga mabuo yung atmosphere ng love simula sa pastor. kunwari, tapos mo lahat yung sa nag-start na sa yun. Sinabi before that Yes. Tama po. Actually po, ganun po ang tamang setup natin, structure sa G12. Plus, ganun po yun. Ang pastor din po ang maunang magtuturo. The senior pastor himself is the one who will teach Yung magiging lectionary preaching ng all Sunday na primary lessons, pre-encounter, discuss niya sa and then the post-encounter. Kasi kailangan maranasan muna na ano rin sa message ng Sunday. ng mga leaders unless na nakapag-post-encounter na talaga sila, then saka lang po sila pwedeng magturo. Ganun po ang ating minumungkahi po sa G12 kasi nga ang principle is we cannot give what we don't have. Hindi porket, actually po sa amin ganun din, hindi porket sanay na ay pwede na. Hindi naman natin dinidiscredit. Ano po, hindi naman po natin dinidiscredit. Subalit, kailangan nilang maunawaan natin na maunawaan na meron tayong one pattern of evangelism, one pattern of consolidation. Always remember na yung PEP natin is a consolidation. So ngayon, kung one pattern ito, dapat yung yung magtuturo ay naranasan. Ganun po yun. Ganun po yung mangyayari. So, okay po ba? So, okay po. Yes. Kaya at least naliwanag po. Maganda po yung merong, kasi ang advantage na po nila may cell na eh. Kaya lang naputol. Yes. Pero the same pastor din, kayo po yun, yung tumalik. Ayaw mo okay. Ngayon, dahil nandun naman na yung leadership, nandun na rin yung nagsimula, pwede na siguro ngayon na bumalik na rin sa prototype na itong mga leaders nito ng mga cell ay bumalik doon sa talagang primary cell na ang nag-handle na pinaka-cell leader ay yung pastor. Yun lang po. Pag nandun na ho kayo, tingin ko ano na yun eh. Kasi parang hindi nangyari. Kasi ang hirap po nito. Nangyari ako, bagong pastor ako. Nangyari, nalipat ako sa church ninyo. G12 din ako, nasa G12 din kayo. Eh yung primary cell na hawak ng pastor na lumipat, hindi naman pwedeng sumunod sa pastor Lacho. Yun ang problema natin sa Methodist Church eh. Di ba? Ngayon dahil ako nasa G12 at kinonsider, halimbawa kinonsider yan ng DS at ang obispo, kaya yung pastor din na nilipat, dahil alam nga itutuloy yung sistema. Ang una kong gagawin, eh talagang dahil alam naman natin yung dynamics ng ating G12, definitely, mangyayari niyan, yung mga cell leader ay pupunta sa ilalim ko. Kasi tinanong ninyo, kung mananatili kayo doon sa pastor na wala na doon, at hindi ako tatanggapin, may problema tayo. Parang baliwala lahat yung ginawa. Parang baliwala din, di ba? Kaya ang tendency niya, kailangan mayroong understanding. Pero ako naman, dahil alam ko rin yung setup bilang metodista, pag may problema din ako sa inyo dahil hindi ko kayo na-handle, hindi ko kami talagang alala, bagamat yung system nagpapailalim kayo sa akin, nakikipag-usap ako doon sa inyong pinaka-cell leader niyo, which is the pastor na nalipat. Ganun na yun ang magiging setup natin, nagkakaroon din ng ano, kasi kayo, ang mentor na ninyo siya eh. Pero ngayon, tinatransfer na, may transition na. Hanggang makuha ko na rin na nagkaroon na rin ako ng relationship sa inyo, na-develop na yun, hanggang dumating yung time na pag meron kayong problema na hindi nyo masabi sa akin, pwede ko sabihin, sige, kung kakatiwala mo sa akin, sabihin mo, pag-usapan namin. Or pwede mo i-direct yung kay pastor, and then mag-uusap kami. Kaya lang may unawaan na pati yung mga pastor na maglilipatan. Kaya kung yung mga pastor na nagpalit ay hindi nasa G12, mag-aaway yun. Ministerial ethics. Teka, sige po.
Mag-self group talaga. Okay, ayun na. Sige, may sagot na dyan. Isa po sa values po na gusto natin i-create dito ay yung honoring the pastor, honoring the leader. So, kailangan po, kaya lang, siyempre, kailangan simulan ng pastor na gusto ko na lang din pong i-share to, no? Pastor, natinig ko po ay follow yung tanong niyo po, no? Yung pinaka-12 po ng President ng G12 sa Pilipinas, yung isa po sa kanyang primary 12 o G12 sa kanyang local church, no? Bukod po kasi sa buong Pilipinas meron siyang local 12 sa kanyang church. Yung kanyang G1, hindi ko alam kung siya yung G1, ano, si Pastor John Montano, pero ano po siya po yun. Nagtuturo po siya ng SOL sa UMCTC sa Caloocan weekly. Okay po, so dumadaan po yung mga pastor natin doon sa SOL weekly. Na-testimony niya po, ganito, nung sila ay nagsisimula, ang Bishop Oriel o yung kanilang pastor ay talagang siya mismo ang unang dumaan. Siya mismo ang unang dumaan. Pagkatapos po niyang dumaan dito, siya din ang unang nagturo. Tandang-tanda po nitong ng G1 niya, si Pastor Montano, na lahat maging pre-encounter, at pagdating dun sa post-encounter, ang nagturo po sa kanila mismo ay yung kanilang senior pastor. After po ng 1.5 year, ang nangyari po, so one cycle po yun, one cycle. Ngayon, yung kanyang mga naturuan ngayon, yun po ang mga sumusunod na nagtuturo. Ngayon, ang gusto ko pong ipakita ganito. Ito pong church na ito, they started with 200 members. Ngayon po, tumatakbo po sila to 10,000 to 11,000. Ngayon, nung nagsimula din po ako sa G12 noon, bigla ko pong inisip, kasi siyempre, yung mga leaders ko, magagaling na yan. At saka talagang, nakatanim din yan sa salita ng Diyos. Ganoon. So, total, basic lang naman to, pwede ko na silang pagturuin. So, noong una, ganun po yung ginawa ko. Pero nakita ko, along the way, hindi po naging smooth, hindi naman naging malaking problema, pero sabi ko, hindi pala yun yung tamang kaparaanan. So sabi ko, dapat pala ako. So ang ginawa ko po mga kapatid, lahat po sila ngayon, ako talaga nagtuturo. Ay, alam niyo po, siyempre, medyo malaking trabaho on my part na talagang aralin pa ang pre-encounter and then ang post-encounter to the point po na i-personalize ko po yung manual sa context po ng aming church. Pero ngayon, ang pinakamaganda ngayon, nung naituro ko ito, and then lahat ng mga naturuan ko, nakatutuwa po dahil sila na ngayon yung nasa training. Kasi itong next batch po namin, sila na po ang magtuturo, liban lamang sa SOL. Sa SOL. Pero meron na po akong magtuturo sa SOL 1 and SOL2. Pero ang SOL3, actually ako talaga. Pero ako po ang nag-handle. Now, bukas, maiintindihan po natin sa G12 infrastructure. So makikita po natin kung bakit gano'n at paano, okay, ano yung naging papel ko ngayon, okay, bilang senior pastor. Okay, so now, yung tanong ni Pastor, after 3 days, what's next? Okay, what's next? Now, ganito po. Magtutuloy-tuloy po ang UFCTC sa pagme-mentor dito po. After 3 days, first, una, ang pastor kailangan may devotion. So, kakausapin po namin ang DS. And then, pangalawa, pati po si DS. Actually, alam mo po, nung doon sa ano ba to? Sa Itchagi po, Itchagi District, si DS Round Inis. And then nung magkausap po kami, kasi unang batch sabi ko, okay, pagbalik po namin dito, mga pastor, sabi nga kayo po, kailangan i-check ni DS. Amen, gano'n na naman sila. Sabi ko, DS, ako po, pagbalik ko kayo ang kauna-una, i-check ko ang devotion. Opo, pastor.
So, alam niyo po nakakatuwa, alam niyo po sabi ni I forgot the word of D.S. Ralph Ines, pero grabe po, halos napaiyak po ako kasi yung heart niya nakita ko, hindi sa G12, pero yung pangarap ng Panginoon, yung discipleship, ipurso ito, hindi panatiko sa isang sistema, kundi naging panatiko siya. Discipleship talaga ang pangarap ng Panginoon sa kanyang church. Kung nakita niya po, pero yung G12 vision, ay grabe po ang heart ng ating DS. Pero, so ganun din po. Now, una, para po masundan ito ng tama, kailangan po devotion. Pangalawa, kailangan po mag-start na po kayo ng inyong open cell. Open cell kahit po 3 lamang muna. Anong ibig sabihin? Experience. Paano po magsisimula? Simple lang po. Actually, yun na nag-open cell po sa... Ako po kasi ang nagmo-monitor ng open cell sa Caloocan. Ilang mga pastor natin po doon na nandun? Nasa 45, gano'n, something. Alam niyo po, yung 45 pastor po na yon, nire-report po nila weekly ang devotion sa akin. Plus, yung kanilang cell group. Alam niyo po, nung last week, nagulat po ako, 1 week, isa lang ang nakakompleto ng devotion, 7 days. Lahat sila kulang, tiga-anin lang. Sa how come na nagkaisa po kayong lahat? Sabi ko gano'n, bakit nagkaisa kayo na 6 na araw lang ang devotion? Kulang ng isa ngayong araw, wala po kayong devotion. Nakaganon po sila. Hinagtas sa isang kamay. Pastor, akala po kasi namin ngayong araw na ito may ituturo kayong bagong devotion. Pero ito ba mga kapatid, actually yung sinabi ko po kaninang umaga, i-check ko po yung devotion niyo bukas. Yung suggestion po natin ay yung awit 1:1. Okay? So, gamitin po natin na. So, now, pagkatapos po nung maranasan niyo po yung tinatawag natin 4 weeks, at least 4 weeks na cell group o hanggang 6 na week na cell group ang naranasan ng mga pastor natin. Therefore, dapat ma-monitor. Totoo. Now, yung cell group na yun, at least experience. Batay doon sa natutunan natin using the 4 W's. Okay? Ngayon, ganito po. Ang susunod po ay pre-encounter. So, with the same group. Ngayon, ibig sabihin, doon po magsisimula ngayon ang church. Magsisimula ngayon ang church. Now, doon po sa open cell, okay, kasi po, bakit ganun po? Kasi, ang DNA po natin, hindi dapat mag-encounter ang hindi galing sa cell. Okay po yun? So, babalik po kami dito with yung encounter team. Encounter team po. No? Makikita niyo po yung encounter, the beauty of the encounter. Alam niyo po, bago ako pumunta dito, galing po ako sa encounter sa Tagaytay, sa mission camp doon. Meron pong nag-invite sa akin. Sabi niya ngayon, si Pastor PJ Bote. Kilala niyo mo si Pastor PJ. Kaya inimbitahan niyo ako. Pagdating doon, sige ho, inimbitahan niya. Sabi ko, Pastor, okay hanggang may tao tayo, may encounter team, tapos merong delegate. Saan galing yung mga delegates natin ngayon? Pastor, yan, yung iba na-imbitahan ko. Yung iba dyan, sumama dahil maganda daw. Talaga, graduation. Kaya gano'n. At sige, hinayaan ko lang. Alam mo po ba, may mga karanasan po kami po sa encounter na kahirap-hirap tawagin ng mga tao. Mga kapatid ho, 15 minutes late na ho tayo. Pasok na ho kayo dito. May nagse-cellphone, may nagkagaganyan. Hindi ho po pwede yung gano'n eh. Now, bakit nagkaganon? Kasi walang cell leader na nag-prepare. Walang cell leader. Now, yung mga i-open cell po natin, ibig sabihin, mayroong nabubuo, mayroong nag-aalaga. Yun po ang gusto nating maranasan. Anyway po, pasimula pa lang po natin dito at naniniwala po ako na exciting po. No? Hindi man natin, bagamat yung tanong natin ay valid yun para talaga makatulong sa ating kaunawaan sa pagsisimula. Pero along the way, kailangan pa rin po natin ng mentoring kasi may mga pagdadaan. Like Pastor BJ, ganun po. So sabi niya sa akin, ganun ba?
sige na, cancel na muna yung mga encounter namin. Aayusin ko muna yung cell group namin. Alam niyo po mga kapatid, sabi ni Pastor Vinny sa akin, so, na-cancelin muna. Tama yung binanggit mo. Kailangan matatag muna ang cell group bago nagkaganyan. Kailangan ba? So, kinancel niya po yung mga schedule niya ngayon. At then sabi niya, so, halimbawa ko, matatag na yung cell, pwede na ba kami? Yes, sabi ko. Ikaw mismo ang unang-unang makikinabang. Bakit, Pastor? Kasi ikaw din ang unang nakinabang sa sakit ng ulo ng mga kapatid eh. Kumbaga, ang hirap papasukin, ang hirap kung ano-ano ginagawa. May nagte-text, may ano, bawal na yung ganun eh. Saka yung isa pa, yung mga guys, yung mga ano, hindi din nila, hindi, basta po kailangan kasi may higpit. Kailan yung higpit, hindi dahil sa higpit, depende po sa pag-aalaga yun. Okay po? So, purihin po ang Panginoon. Siguro, pakinggan natin last, then let's go to our next. Actually, nakagaling ko sa devotion. Tsaka, nakagaling sa sharing ninyo kung may lalabas na need. Apo. na meron Jonah. Apo. Ngayon, paano ito, sa akin, malawak ng distrito namin eh. Apo. Paano man mumulito ito ng aming diet na ang aming mga kapatid ay nagtutok na rin sa kanilang dito. Wow, magandang tanong po. Ito, kasi itong distrito natin meron 4 na songs. Ayun. Ngayon, siguro sa isang song, itong tatlong pasto, 4 na pasto, they form yung prayer of three. Okay. Meron silang leader. Para doon sila nagmumumunod of each other kung nagde-devotion araw-araw. At ito pinaka-leader na siya ang mag-report kay DS. Kung yung tatlong na andyan sa kanya, ito man ang rigorously nagde-devotion with Jonah. At may certain time na dapat na mag-pray ka. Sige po. Okay. Paano mamomonitor? Ito ngayon, Apo. kailangan ito ay maigawa ng plano at programa. It should be a written plan and program para nung meron guide. May direksyon. Yes, may direction. Yun ang direction nyo na. Kasi, alam ko, ay ang capability namin gumawa ng plan and program is very limited. Kaya ang makita ko sa inyo na tulungan nyo kami sana gumawa ng standard general program na i-adapt namin sa aming churches. Para standard yung tanong niya. Amen. Para yun ang pinaka-guide namin. Para bibigyan na sinutulog namin. Para maging successful itong programa ito sa aming distrito. Sige po, kuya. Apo. Para naman nagawa natin ng plan and program. Patingin po, kuya po. Starting from the first week hanggang doon sa dapat na sa taong mahigit. Wow, praise God. Sige po. Pero yun ay lahat is apat. Apo. Yung sa winning na ginawa natin. That is the Yung mga plano sa winning. Yes. Okay. And then sumusunod yung Ano yung mga ginagawa sa consolidation? Yes. Pero ito, dapat ito, merong mga objectives. Yeah. Winning, consolidation, discipling, and sending. Yeah. Alam niyo, meron mga letter dito na pag-aaralan eh. Dapat maaral na mabuti. Okay po. Sige po. Kuya, sagutin ko po. No? Actually, maganda yung tanong niya. Paano nga naman mamomonitor yung devotion po natin? Ano? Si DS po, merong sagot. Kasi may ginagawa po siya para mamonitor yung kanyang mga pastor sa kanyang devotion. Ganito po. Unang-una, kung ito ay lalagay yun sa district level at under ng DS, ang unang usapan namin noon, pinag-usapan, ano bang sa palagay ninyo ang makakatulong sa inyo bilang pastor? At doon sa aming pag-uusap, lumabas na karamihan ng mga pastor doon sa Cavite ay sumusunod sa lectionary. Sino? No? Ngayon, ganito ang naging namin, usapan. Okay, so kung lahat tayo, majority, meron lang ilan na hindi sumusunod sa lectionary, pero okay din sa kanila. Sabi ko, pwede ba natin gamitin devotional guide ito, lectionary? Pero ang wag lang gagawin, huwag kayong bibili ng discipline, kasi meron tayong discipline yung Aperom eh, na yun din yung lectionary eh. No, kasi matitipid ang purpose ng personal devotion talaga.
No? Pero after na magkaroon kayo ng journaling na at gusto niyong gamitin, buksan yung inyong mga discipline, yung upper room, hindi yung book of discipline na sabi ko, yung upper room, pwede niyo naman tingnan kasi nakakatulong din yun. Para yung mga magse-sermon ng kanilang mga sermon, nakapag-devotion na sila using that lectionary para pagdating sa yung sermon nila, wala na silang magiging problema, nakakatulong. Kaya ganun yung naging understanding namin. Ngayon, paano mo i-check? No? Ang ginagawa ko lang ini-email ko sa kanila, pagamat alam naman nila ngayon kung paano kumukuha ng na meron tayong lectionary for this week. So, dinidivide ko lang yun. Minsan po yung gospel, dinidivide ko inuuna ko yung gospel muna, Monday, Tuesday. Kasi madalas, inukuha nila yung kanilang message sa gospel. So, yung Monday, Tuesday, kung kayang hatiin sa dalawa yun, hinahati ko, yun ang devotion nila. Tapos yung susunod na yung sa epistles, and then susunod na yung mga sa Old Testament at New Testament sa dulo. Mag-uul lang yung 7. So, pwede mong gawin din, sa dulo pwede mong gawin ng pinaka-Saturday ay yung parang hinati mo yung gospel for Monday, tapos pagdating ng Sunday pala, nag-start kami Sunday, tapos matatapos na Saturday. So, ganun po kasi yung devotion na ginagawa. Ngayon, ang ginagawa ko lang po doon ngayon, by cluster na. Yung cluster leader, yung zone leader, sabi ko, paki-check nyo yung journal ng ating mga pastor. Hindi ko na ma-check kasi isa-isa yun eh. Ngayon, sila lang ang sabi ko, maging lang kayo, truthful, at saka faithful. At sabihin nyo talaga kung merong pastor na hindi nakapag-journal. Ganon. Tapos ako na lang ang nag-check ngayon dito sa mga coordinator. So, gano'n na mangyayari. Tapos, pinapakita ko rin dito sa mga coordinator, ito naman yung akin. So, at yun po minsan ang ginagamit namin sa open cell ko. Kaya ang usapan ngayon dito sa cell group, pagdating sa Word, meron tayo for W's, di ba? Pagdating sa Word, ano ang naging message ng Panginoon sa iyo na nakuha mo doon sa naging message mo noong Sunday? At ano ang karanasan mo bilang pastor? O kaya dahil may kasama rin kaming laiko, kamusta ba yung sermon ni pastor at ano ang naging karanasan mo doon sa message na yun? Kaya sharing, hindi kami nagpa-Bible study pagdating sa cell group. Sinishare lang nila yung kanilang experience tungkol doon sa kanilang devotion at doon sa message, kung ano yung word. Tapos minsan, merong nag-a-arise sa aming cell group na pag-usapan natin DS tungkol sa ganitong topic. O sabi ko, sige, hahanap ako ng mga material, magkakaroon tayo ng reading na sabihin ko sa inyo kung anong mabasahin. Para sa susunod na week na pagdating natin dito, pag-uusapan namin yung topic na yun. So, ganun ho. Kaya, hindi ka maubusan. Halimbawa, bibigyan ko ako ng example. Kagaling ko ng Cordon Isabela, nung nag-downloading ko kami, nag-text mo yung aking isa sa mga cell member na siya rin yung aking parang nagpo-communicate sa lahat eh. Kasi minsan nagkaroon kami ng adjustment, nag-start ako ng Wednesday. Nung nagsimula ako kami ng downloading, sabi ko, sige, gagawin na lang natin ng Thursday. No? Pero nung nagsimula na kami ng Thursday, may mga pagkakataon na napuputol kaya ina-adjust ko ng Friday. Flexible na kami. Basta at least every week, isang meeting. Ganun ang nangyayari. Ngayon, noong ang isang nakita kong naging problema namin ngayon, kapag yung nasa na ba? Paano pinasabihin ako na wala ako bigla? Hindi, saan po? Excuse po. Sige. Yung Okay, sige. Meron sa akin dito kasi sa schedule natin, dapat mag-start na raw tayo ng topic. So, siguro, doon lang muna ako sa area na yon na meron tayong mga paraan na nagagawa. No? Lalo na kung sa DS magsisimula o kaya sa level ng mga zone coordinators o cluster coordinators. Pwede ho tayo magsimula doon. No? Kung saan natin magagawa na talagang mamomonitor natin yung nangyayari sa cell. Medyo nawala ako dun sa aking gusto sabihin. Anyway, mamaya maaalala ko yung babanggitin ko sa inyo. Pero for the meantime, tingin ko nakakatulong na yun, yung ganun pong paglakad natin. Okay? So, punta na ho tayo sa next topic. Ako rin pala may topic nito. Kasi na ba yun natin?
Okay, dito ko na lang titingnan. Ito yung top 10 mistakes cell leaders make. No? Buksan ko na. Nandito yung details. Sa bagay, baka tamaan na natin itong pinag-uusapan natin na ito. Hindi naman kumahaba ito. Ano? Anong oras ba tayo dapat kakain? 6:30. Mga 6:30. Okay, meron tayo dito. Okay. Ang primary task po ng isang leader, ano po ba yung mga primary task ng isang cell leader? Una, sabi rito, I see my primary task as a leader to help my cell reach the lost. No? Kaya nga yun yung una. Second, raise up leaders. And then third, expanding the words of God's people. So nandun ho yung una, nandun pa rin tayo sa win. Siyempre, maka-win ng lost. And then yung mga na-win natin, ma-raise up natin sila as leaders. And then thirdly, yung ministry. Na lahat ng ating nasa cell ay ma-involve din sa ministry. Ngayon, kung hindi po ito nangyayari consistently, meron hong mga errors o mga mistakes na maaaring nangyayari kaya hindi nangyayari itong mga bagay na yan. So, ngayon ho atin pong titingnan kung ano po yung mga bagay na sinasabing merong top 10 mistakes that leaders make. Okay, punta po tayo dun sa una. Pakibasa po. Okay, I operated possibly without goals. Sabi nga, leaders who are also accountable to their church leadership. No? Each week, they eagerly meet with their pastor or coach to find ways to meet or exceed the stated goal. Hindi kasi ang pwedeng nasa cell group ka pero wala kang goal doon sa cell. So, huwag kayong tatakbo ng parang basta kahit ano lang ang mangyari. Hindi yung pwede yung basta-basta. No? Kailangan nami-meet ho yung mga needs at the same time, nagsaset kayo ng mga goals. Kasi ang goal setting ho nangyayari yan kapag aware kayo sa need. Diba? At yung need ang sinasagot nyo, kaya meron kayong dapat punteriyahin. Yun ang target. Pag na-target na ninyo yan, ibig sabihin, meron kayong success indicator kasi yung need na yun na-meet. So yung goal, napakalaga. Kaya hindi pwede ang leader passive lang. Sige, basta bahala na kayo kahit ano. Wala ako ngayon, so bahala na kayo dyan. Hindi yung pwedeng gano'n. Kaya yun ho ang unang mga mistake na pwedeng nagagawa ng mga cell leader. Kaya sabi niya, if you want to succeed as a cell leader, set realistic growth goals. No? Yun ang sinasabi. And then submit your goals to your leadership. Kung ikaw yung pinaka-senior pastor, kanino mo isa-submit? Doon sa iyong nagme-mentor sa'yo, ano po? So, pakita mo, pwede ba itong gawin ko? Para mayroong nag-a-agree at nagsasabi, nagpapayo sa'yo na okay yan. So, kung ikaw naman ay cell leader at meron kang senior pastor, ipapakita mo doon sa inyong senior pastor, lalo na kung kasama ka doon sa cell niya. At ikaw ay nagsa-cell din. So, mahalaga po yun din yan. So, hindi kita pwede maging passive. And then, sabi nga, then get to work meeting those goals, removing all obstacles that get in your way. Kinakailangan lahat ng mga obstacles. Pag may goal ka kasi makikita mo, ito magiging problema to kapag ito magiging problema kapag hindi ko ito ginawa. Kaya kinakailangan lahat yan nakafocus doon sa goal. And then next, so I operated passively. Passively without goals. Ano yung second? Pakibasa po. Ano pong ibig sabihin ng I released an untrained intern? Saan mo siya, anong ibig sabihin dito nag-release ka ng untrained intern? Ibig sabihin kasama ito sa cell mo, tapos pinakawalan mo.
na hindi pa siya talagang properly trained. Magiging problema yon. No? Kaya ibig sabihin hanggang hindi pa natitrain ng tama, huwag mo papakawalan. Kaya dito mahalaga ho yung interaction na nangyayari between doon sa cell leader at saka doon sa kanyang mga mini-mentor sa kanyang cell. So, Dapat nadaanan yun. lacking ho tayo, kailangan ko sa yung daily interaction po, dahil nag-limit lang kayo once a week, ang maganda ho ngayon na nagagamit natin yung technology, cellphone, kailangan meron pong interaction doon. Huwag po natin mabaliwalain kapag mayroong nagtanong sa atin, ng mga cell member natin. Nangyari po sa akin yan. Noong nasira ko yung cellphone ko, ang dami palang tanong sa akin, cell member ko, na nung nag-cell meeting kami, hindi umattend. Sabi ko, bakit hindi ito umattend? Ang pakiramdam niya, siya po ay aking binabaliwala. Nagtampo. Kumbaga sa akin nagtampo dahil text ako ng text sa inyo, DS wala kayo. Sabi ko, during that time na nag-text ka, nasira yung cellphone ko. At ang tinetext pa niyang number ko, yung isang number na yung pa mismo yung hindi ko ginagamit during that time. Kaya nga, yun po yung isang bagay, no? Ngayon, ang problema noon, dahil nga hindi ako sumagot sa kanya, hindi lang siya ang naapektuhan. Actually, tatlo silang nawala noon eh. Meron pa siyang dalawang naapektuhan. Kasi sa kanya naman, kumukontak yung dalawa rin. Kaya sabi ko, ang gawin natin, basta meron kayong gustong malaman, lahat kayo, huwag kayong mag-kontakan lang sa isa't isa, kontakin nyo yung ako diretso. Kaya lang during that time, talagang may problema ako sa aking cellphone. If you're not transferring an increasing amount of leadership responsibility to your intern, you're setting them up set them up for defeat. No? The best way, sabi rito, to view your intern is to see and treat them like a real cell leader. Isa din po yun. Ang kulang ko doon, hindi ako nagbigay ng responsibility minsan. No, parang ako na lang lahat. Kaya ko to, parang sa akin lang ang sentro. Meron dapat nagbibigay din tayo ng responsibility dahil yun po ang yun ang training ground na yung cell. Parang sa bahay lang yan, walang magkakaiba. Yung aking anak na babae, bata pa lang, tinitrain na ng aking misis na magluto. O kaya pagdating niya ng high school, nagagawa na niya magluto sa amin sa bahay. O, dahil nag-train. So parang ganun po sa mentoring din natin. Ang mga cell leader, dapat na binibigyan talaga natin ng responsibility doon sa una, sa kakayanan nila, and then i-challenge mo sa susunod na level hanggang dumating yung time, sila nang pinapagawa mo at binabantayan mo na lang. At pag nakita mo tama, pwede mo nang pakawalan. Pero huwag kayong magpapakawala ng mga member natin sa cell na talagang hindi pa-train. Kasi unang-una, pag nasira yun, sino ang nasira? Ikaw din. Ikaw ang mentor eh. No? Okay. Next. Pakibasa po. I was leading as if I was the senior pastor. Itong ganitong klaseng mistake, saan mo nangyayari yan? Ito kapag meron ng marami na existing na mga cell group. Meron ng ganitong karanasan. Ikwento lang sa amin to pero hindi ko na-verify. Pero possibly, pwedeng mangyari. Yung cell leader na naka-under doon sa senior pastor, ang nag-mentor sa kanya, yung kanyang pastor. Pero meron na rin siyang cell group niya, siya naman ang nag-mentor dito. Ngayon, ang problema, kapag merong mga problema dito, hindi na niya sinishare yung problema ito dito sa kanyang mentor. No, minsan gumagawa na siya ng sarili niyang minsan meron pagkakataon ata na parang naramdaman dito ng cell group na ito na parang hindi na rin kami iniintindi ni pastor. Bagamat yung kanilang cell leader, bahagi nitong cell ni pastor. Kaya alam niyo, naging tendency dumating yung panahon na parang ang talagang nakita na nilang mas pastor na sa kanila ay yung cell leader. Ay yung na-encounter namin kwento doon sa, nangyari daw ito sa Cavite, pero di pa na-verify. Lumabas tuloy itong cell group na ito doon sa church at nagtayo na sila ng sarili nilang cell at iglesia na.
So, ganun. No, bakit? Kasi nga, ang mistake doon, parang napakiramdam nung, mas magaling pa ako dun sa pastor namin. Yun lang. Ganun, no? Pero, hindi magandang, yun. Tama ba yan, pastor? Okay. Mamatay ni aking, nagbabat na ata. Okay, next. Anong susunod po? Ito, I pastored the wrong people. Ano pong ibig sabihin niya? There are 4 kinds of Christians in this world, sabi nga, with whom you will come into contact in your ministry. Your cell members, somebody else's cell members, church friends who refuse to join your cell, and other church members who show up at your meetings. Ulitin ko po. Ito daw yung 4 kinds of Christians. Noon natin sa mundong ito, lalo na kung nasa cell church na tayo. Your cell members, yun yung una mong mamimit. Pangalawa, somebody else's cell member. No? And then next, church friends who refuse to join your cell. And other church members who show up at your meeting. So, cell meeting, ibig sabihin ito. Sabi nga, the last 3 will not build your cell and make it strong if you shepherd them. Kasi unang-una, bakit? Halimbawa, cell group ko ito. Merong cell group si pastor dito. Tapos itong cell group member niya, sumasama sa akin. Bakit ko mistake yun sa palagay ninyo? Saan mo pumapasok yung pagkakamali doon? Oo. Meron kang masamang signal na parang ganito lang yan Parang ang madaling analogy dyan, may anak ako dito. Ngayon, siya may anak din. Pero yung anak niya, mas gustong nandun sa bahay ko kaysa sa bahay nila. Ano ang ini-imply nun? Tapos aalagaan ko to para sabihin ko, dito maalagaan kita. Yung nanay mo, hindi maganda mag-alaga sa'yo Mistake yun. Sa body of Christ, parang siraan DNA pag ganun No, kinakailangan kung parehong sa leader, parehong nagre-respetuhan yan. Kaya pag may pumupunta ibang member sa'yo, sinabi niya, meron po akong cell O bakit ano nangyari? Bakit nandito ka? Hindi dahil nire-reject mo. Tuturuan mo lang na baka meron siyang hindi naintindihan doon. At ang pinakamagandang gawin nun, kausapin mo yung cell leader. Pero pag nagpatuloy na nandoon yun, away ho yun Meron ding ethics. May ethics din ho dyan na pumapasok. Tama ba yan, sir? Panay tanong ko sa mentor ko. Ay, pastor. Yun na. Pangalawa, binanggit ko dito ito. When a cell member from another group approaches me with a complaint about their home cell or leader, sabi niya, I do not take ownership of the problem. No, huwag mong i-consider na problem yon. Pwede mo siyang pakinggan, pero huwag mong consider na problem. Assisting a runaway is an offense punishable by law. Sinasabi dito. I promptly see their home, I don't let them wander off. No? If the issue cannot be worked out in the home cell, he or she should visit the coach. Turuan nyo rin na ang coach or yung pastor. Kunyari, nasa isang church lang tayo, pero pumunta doon sa cell group ko, ang gawin mo, either kausapin mo yung cell leader or hindi pa naging maayos doon, yung pinaka-senior pastor na, which is the coach. Para yung pastor mismo doon sa church alam din kung ano nangyayari. Ito yung mga possible na nangyayari sa mga cell. Okay. Next. Ano ang susunod? Pakibasa po. I made community the highest goal of my group. Ano ba dapat ang highest goal? Sige, tinanong natin. Kasi sabi dito, that mistake daw to. I made community the highest goal of my group. Ha? Okay. Diba Jesus then modeled discipleship for us as He developed
and released his 12. No? Sabi dito, they left and did all kinds of cool miracles because of his work with them. No equipping books way back then, no, wala pa. Yes, you're right. It was much harder without printed materials. You have it easy in the age of information in which we live. Ito na, nasa age of information raw tayo. Ngayon, ang sinasabi mo dito, ano ba ang highest goal mo dapat sa cell? Basta pinagturo ito eh. Tinabanggit niya ito. Winning souls and make disciples. Sige, Pastor, iyan mo nga. Pakitulong ako dito sa area na to. Nagiging mistakes po ito. I made community the highest goal of my group. Sa sobrang closeness po nila, naging close na, wala nang mawin na kaluluwa. Apo, yun na lang, ang pinaka-highest goal nyo, kayo-kayo na lang. Sa sobrang bait nyo, lahat ng baho, pareho-pareho alam nyo na kaya lang, hindi na kayo lumaki, hindi na kayo nakawin, kasi kayo lang ang nagmamahalan yung cell group nyo. So, ang naging goal talaga nila, patatagin ng wala pong masama yun. Pero tandaan natin, ang goal ng cell group is to multiply, to win the lost and make disciples. Tama ko yun. Kaya ang highest goal na yung sinasabi, to win souls, hindi dapat maging stagnant. Kasi parang walang pagkakaiba yan sa mga Bible study group eh. Tinanong niyo, ewan ko kung makasang-ayon kayo dito. Karamihan ho ng mga nakita ko mga Bible study group, pinagmamalaki nila, halimbawa, ay matagal na ho kami sa grupong ito, matatago itong grupong ito. Actually, 2 taon na itong Bible study group na ito. No? Hindi na babawasan, pero hindi rin nadadagdagan. Tawag doon, maintain. Diba? Parang gusto na lang nila sila na lang. Ginawa na nila na ang kanilang community ay yun. Ayaw na nilang palaguin yung community. Eh, siyempre, yun po ay hindi ayon doon sa apostolic mandate na tayo ay dapat mag-multiply. Kaya go and multiply. Sila, pwedeng nag-go, pero huminto na doon sa multiplication. Okay, next. Susunod natin. My sole focus was the weekly cell meetings. Kasama ho ba yun? Di ba talaga namang may weekly cell meeting? Pero bakit dito, sabi, ang naging sole focus mo na lang. Ayun na lang ang ginagawa ko. Saan mo nagkaroon ng mistake dyan? Hindi tayo na lang tatanungin ko kasi at least marami na tayong input eh. Saan mo may mistake? Eh, yung soul. Isang Babalik ko tayo doon sa illustration ng community. ano to? Ayan to. Hindi na balance. Okay, hindi na balance eh. Kaya ano nangyayari, pwede naman palang walang church, tayo-tayo na lang. Ganun din eh. Mas blessed pa nga ako dito sa cell. Eh tapos yung cell leader naman, nga sa bagay, mas blessed nga tayo dito, si pastor din eh. Wala, nasira. Pag ganun. Hindi ka na nakakonect. No? Kaya yun ang ilang mga mistake. Kaya nga katulad din ng iba na nagsimula na nandoon sa church, ang pastor ang pinaka-leader, pero dahil hindi naaayos sa mga relationship, nagkakaroon ng ganitong problema. Eh madalas kaya naman nagkakaroon ng ganitong problema dahil ito nga yung mga ginagawa. Diba? Eh yung mahalaga dito, ito yung cell leader, dapat alam niya na hindi niya dapat gagawin ito, hindi ito tolerate. Ini-encourage niya yung kanyang mga cell member na tumalo doon sa celebration. Kanina nga may tanong sa akin si pastor na kailan ko ba yayayain sa celebration yung na-win? Diba ako, personally, nung araw ko, basta meron na i-evangelize, ang sinasabi ko, darating din yung panahon dahil sumasama ito sa grupo, eh siya mismo ang magpupusa. Ganun yung attitude ko nun eh. Pero dito hindi. Kailangan no, talagang ini-invite. At makikipag-celebrate. Parang pamilya. Yung pamilya, yung buong pamilya ko, sasama ko sa church. Yung anak ko, yung aking asawa. No, kung meron pa kami bisita, nandun yung aking kapatid, sama ka, dahil ngayon ay Sunday, may celebration kami. So, huwag natin i-left behind. Kasi pag ginawa natin na huminto tayo, sasabihin ng iba, eh okay lang naman doon sa leader na hindi uma-attend eh. Kaya nga pag hindi uma-attend, pwede yung tanongin, kapatid, bakit hindi ka nakasama doon sa ating cell, doon sa celebration natin sa church?
Kaya ang maganda doon, kasi lalo na yung sinasabi ni Pastor, pagdating sa cell meeting, ang pag-uusapan ninyo yung preaching o yung message ni Pastor. So, wala siyang ma-share. Dahil wala siya doon eh. So, kailangan yung nangyayari sa buong church, nararanasan din. Kasi minsan lang naman yung ano rin, yung celebration na yun. No? Kaya mahalaga ho yun na hindi tinotolerate ng cell leader na okay lang, basta nasa cell ka. O hindi pwede yung gano'n. Laging cell and celebration. Next po. Wala na po. Lobat na po kayo. Ha? Lobat na. Naglobat na po. Ewan ko, basta okay lang. Sige, dito lang ako titingin naman kayo. Ano po? Hindi, nandun yung aking charger. Sige, dito lang ako tumitingin. Nandiyan kayo, anak. Sige. Naiwan ko kasing bukas na yung globe. Yan. Punta na ko tayo sa I appointed myself as a holy man. Ano pong ibig sabihin yan? Ha? Parang ano to, holy daw, ano? Holy than thou. Pero parang ang tingin mo sa iyong sarili, kaya ako sa leader kasi ako yung banal. Eh kayo, mga makasalanan kayo. No, kaya kailangan sumunod kayo sa akin dahil alam ko ang maraming bagay. No, yung ang dating doon, wala yung humility, wala doon yung fatherly spirit or motherly spirit. No, parang ang dating dito, parang ikaw yung laging leader na kinakailangan susunod kayo dahil ako nakakalam. Sabi nga, no one will join in your leadership because you don't measure up. No? People won't get close to you because you cannot just be a friend in a time of need. No, kinakailangan ko, ma-admit natin. Kailangan makita natin yung character din natin. Kaya ito, isa sa mga mistake ito ng mga cell leader. Kapag naging masyadong bossing-bossing ka. Dito, pamilya eh. Kung ano yung approach. Di ba tayo ako naranasan ko yan, bilang tatay, ang tendency kasi ng tatay talagang magmando sa mga anak eh. Kaya yung mga anak ko, nung unang panahon, talaga malayo ang damdamin sa akin. No? Hanggang dumating din kami noong encounter na nakita ko yung Father's Love, isa sa mga sa encounter retreat. At na-realize ko doon na hindi pala ako ganito sa aking anak. Paano maniniwala sa Diyos ito na tinatawag niyang Diyos na aking Ama kung yung Ama niya dito sa lupa, distorted yung image ko sa kanya. Kaya kapag distorted ho ang image ng anak sa kanyang tatay, ang hirap mong mahikayat na maniwala sa Diyos na Ama. No? Para ka nakikita niya, ang Diyos pala mabagsik, ang Diyos pala mahigpit, ang Diyos pala, para kasi yung image ng father, nakikita sa image ng tatay. Disciplinarian. Hindi na po masama maging disciplinarian, pero sabi na, binabanggit sa banal na kasulatan, huwag tayong magigpit eh. Na maisusuong natin sa pagre-rebelde yung ating mga anak. Diba? Kinakailangan maang-adama yung pag-ibig. Parang isang nanay din eh. Minsan may tumawag sa akin, Pastor, tulungan niyo naman kami, ipag-prayo natin yung anak ko. Sabi niya, ang sabi, mga bandang alas 8 pa lang ng gabi nandito na sa bahay. Tinawagan ko yung inalisan niya, 4 o'clock, wala na doon. Isang oras lang naman ng biyahe, dapat mas maaga siya, pero 8 o'clock na wala. Tumatawag na ho ako sa mga kaibigan, kanina pa raw sila naghiwa-hiwalay. No? Nasan ho kaya itong anak ko? Sabi ko, pray ho natin. Huwag ho kayo mag-alala, ingatan po ng Panginoon niya. Di maya, alas 8 yun. Pagdating na alas 10, tumawag na naman. Pastor, nag-aalala na talaga ako. Ako, baka may anong nangyari sa anak ko. Hindi pa naman maganda yung lugar na pinanggalingan niya. No, yung mister ko nga, pinapunta ko na doon. Ipag-pray ho natin maigi. Yun, di okay na. Pagdating ko ng alas 12, umiiyak na sa telepono. Pastor, wala pa hong tawa kung kahit ano yung aking anak. Nag-aalala na ho kami. Yung mister ko, nakaikot na ho sa lugar na pinuntahan niya. Wala akong magsabi kung nasaan. Yun ho. Di lumipas ng magdamag, wala nang tumawag sa akin. Kaya sa isip ko, siguro okay na. Kasi hindi na nag-follow up ng tawag. Pero pagdating ho ng linggo, noong pinamusta ko yung bata, kasi yung bata muna dumating ko sa church, magdalagita na yun babae. Sabi ko, ano nangyari sa'yo?
alalang-alala ang mama mo sa'yo. Sabi ko, saan ka ba? Ano ba nangyari? Ang kinwento niya sa akin, oo nga ho, galit na galit si mama. Pagdating mo, pinagsasampal ako eh. Ganito, ganyan. Ha, sa loob-loob ko, di ba sa loob-loob ko lang yun? Alala nga sa'yo eh, mahal na mahal ka nga daw. At sana, ipanalangin ka, huwag mawala. Pero ang nagtataka lang ako, bakit kung makita niyo yung kanyang anak, pagpasok pa lang daw niya sa pinto, kaliwat ka ng sampal ng inabot. Pero ang sabi niya, mahal na mahal niya. Yun mo ang expression ng pagmamahal at pag-aalala. Hindi mo daw siya tinanong kung bakit Kung sana nagsimula, ano nangyari sa'yo, bakit ngayon ka lang? Basta pagdating, ngayon ka lang. Ganun agad. Nagwawala na yung Hindi ko rin masisi yung nanay, siguro sobrang pag-aalala na nawala na sa sarili. Pero kung talagang mahal mo, siyempre, bibigyan mo ng chance. So, ano nangyari? Anak, buti na lang nakarating ka. Anong problema? Kasi ganun ang kanya pinakita sa akin nung tumatawag sa telepono eh. Alalang-alala. Ipag-pray, mahal na mahal. Pero ang sabi sa akin ng bata, pagdating daw, yun ang ginawa sa kanya. Parang nagkaroon siya ng confusion doon sa pagmamahal. No? Ibig sabihin sa akin, bagamat sabi nga mothers knows best, okay, yung mga parents. Pero sabi nga kinakailangan matuto tayong mag-level doon sa ating mga anak. Lalo na communication lang naman lagi ang nagiging problema. Yung open communication, open heart. Kaya dito, kapag ang isang attitude ng cell leader talagang bossing ang dating, yung leadership mo hindi niya, masisira ang cell group. Kailangan right attitude, right character pa rin. Ano po susunod? I operated out of a vocational paradigm. Maliwanag na siguro yan. Ibig sabihin, ginagawa mo lang yan out of what? Sabi nga, if you see cell leadership as a job at the church, you will hate the position. Your role is one of a calling. Tandaan ho natin, ito ho ay calling ng Panginoon. A hired hand which when the going gets tough. Totoo yan, kapag ikaw ay hired, parang walang magkakaiba sa mga shepherd. Kapag ang shepherd ay lang siya, bayaran. Kapag nandyan na yung asong gubat, pag nandyan na yung threat sa buhay ng mga tupa, anong ginagawa ng upahan? Tatakbo na yan. Ba't ko bibigay yung sarili ko hindi naman akin yung tupa na yan. Pero ano daw ang gagawin ng tunay na may-ari ng tupa? Kapag nasa danger yung kanyang tupa, yung kanyang sarili, ipagtatanggol niya, iingatan niya. Kasi hindi lang ito isang bokasyon, kundi sabi nga ito ay isang pamilya na pinahalagahan ko. Kaya mong ibigay yung iyong sarili, yung iyong oras, yung iyong tinatangkili. Kaya ganyan matindi ho talaga yung ito yung madalas na mga mistake. Ito para lang masabi na nagawa ko, meron ako cell group. Yan. Pero pagdating na sa malasakita, kapag nagiging mabigat na, madali na tayong bumigay. Okay, next. I had no prayer life. No? Sabi nga, the biggest mistake cell leaders make is to cut off the lifeline to God's power and wisdom. Tandaan mo rin yung bilang cell leader, accountable ho tayo kasi tayo ho ang ginagamit ng Panginoong daluyan para doon sa ating cell. Kung kinat off mo yung line, ang daming mong nasa ilalim na maapektuhan. Hindi mo pwede dito nanggagaling lang dito. Kailangan nanggagaling sa relationship sa Panginoon. Madali yun natin ma-fake ma-fake itong Halimbawa, kagaya noong pinakwento ko galing kami sa Cordones na Kela. Sa totoo ho dahil sa pakod, plano ko sa sasakyan na lang kami magdi-devotion ako sa sasakyan para pagdating ko sa cell, ite-text ko sila kung gabing yun para sa Ang ginawa ko, sa pagod ko, kumuha na lang ako ng passage. Sinend ko, sabi ko, pakibasa nyo to. Ito ang ating devotion ngayon. Dahil sa pagod ko, hindi ako talaga nakapag-devotion. Pero alam ko sila, nag-devotion sila. Kasi nung pagdating yung cell group namin, meron silang sinishare. Nag-share na kagad yung isa. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, mga kapatid, meron akong confession sa inyo. Ipapacheck ko sa inyo yung aking devotional journal.
Meron lang akong passage, pero hindi na ako nakapag-ano dahil nakatulog ako. Eh, sabi naman, bababay ko yung cell member. Eh, okay lang yung DS. Alam naman namin galing kayo sa ano, pagod kayo, ganyan, ganyan. At isa pa, wala akong ma-share sa inyo ngayon. No? Pero sabi niya, hindi yung problema yan kasi ako ho, meron akong gustong i-share. At doon kami nagsimula sa welcoming pa lang. Sa welcoming pa lang yun. Pagkatapos doon, nag-open na ito. Sa pag-open niya, talagang doon ko lang nakilala. Kasi bago na namin yun eh. Itong live ko na to bago sumama pa lang sa amin. Siguro mga 2 weeks pa lang siya sumasama doon sa cell. At doon niya pinakilala yung sarili niya. Dati siyang isang contract worker for 20 years. Nasa Doha, nasa Qatar siya. Tapos talagang naging masalangbuot yung buhay niya doon. At kinuwento niya kung paano siya nakabalik. Ang totoo daw, dapat hindi na siya makakabalik sa Pilipinas dahil sa laki ng utang niya, milyon. Yung gobyerno meron silang hold order na hindi sila pwede bumalik dito. Pero inisa-isa niya yung miracle. Alam niyo, talagang yung oras na yun ng aming cell, sabi ko, Panginoon, salamat. Dahil kung umamin ako na hindi ako talaga prepared, no? Eh meron ka naman palang inihanda. At alam niyo, yun yung cell, ito yung pangalawang pagkakataon na doon sa ating open cell, doon kami talaga naghagul-gulan ng iyak. Kung paano ang Panginoon miraculously kumilos dito sa kapatid natin ito, kaya nakabalik siya dito sa Pilipinas. Ito namin nakita yun. Kaya sabi ko, na-inspire ako ng Panginoon doon. No? Dahil naging vulnerable ako. Ngayon, ito sinasabi ko lang kasi hindi ko ito hindi ko pwede, dahil nakalusot ako minsan, pwede ko nang ituloy-tuloy yung aking devotion tsaka yung prayer life. Hindi mo natin kayang i-fake. Makikita ko talaga makikita. Kaya ito yung isang biggest mistake ng cell leader. No? Yung i-cut off niya yung lifeline para doon sa God's power and wisdom. Ito, pastor center cell. Another biggest mistake. Ito na po yung huli. The biggest mistake cell leaders make is teka. Saan na ba yan? Pastor-centered. Self-explanatory. Pastor-centered cell. Pastor-centered cell. Pastor-centered cell. Yeah. Pastor-centered cell. Okay. Parang ang ganito ang ibig sabihin yan eh. Pag ang cell group, walang pagkakaiba doon sa ako ang nakakaalam ng lahat. Dahil ako nakakaalam lahat, kung may problema kayo, kanina yung dapat sabihin. Sa akin. Sa akin lang. Kaya parang, ito meron ganitong tatay eh. Alam niyo, analogy, napakahalaga ito eh. Meron ako isang na-counsel na isang pamilya, nakakasama yung nanay nila at saka tatlong magkakapatid. Ang problema nila, ang tingin nila sa sarili nila, lahat sila walang pakinabang. Bakit? Kasi kapag meron silang gagawin at hindi pinagpaalam sa tatay, kahit yung asawa, kahit yung misis, magagalit yung ama. No, pagkatapos noon, ang nangyayari, basta may mga desisyon sila, lagi sasabihin ng tatay, mali yan, dapat ganito ginagawa mo. Kaya dumating yung panahon na wala na silang sarili nilang desisyon. Kaya kailangan lahat ng kanilang gagawin ay alam ng tatay. Kung titignan mo, parang wala namang mali, dahil kung may wisdom naman yung sinasabi, tama. Pero ang problema dahil lahat, kahit minsan tama na yung, alam nila tama na yung gagawin, pero sa tatay nila, mali pa rin. Eh, hindi naging maganda mo ang relationship. Kaya gusto nila, alam nyo, ganito yung panalangin ng asawa at mga anak, mas gusto pa namin si tatay wala sa bahay. Pag dumadating na si tatay sa bahay, lahat kami nanginginig na. No, ganun katindi yung kanilang expression na. No? Para tuloy, parang ganun din sa cell group. Kapag naging pastor center na, parang ako lang ang dapat tanongin, ako lang dapat mag-decide. Kailangan ang isang cell leader, alam niyang bigyan ng pagkakataon yung iba para magpahayag din. Halimbawa, meron isang tanong, huwag ikaw kagad na sumagot. O kapatid, meron problema ang kapatid natin ganito. Kayo, ano ba ang masasabi ninyo? Diba? Pwede pa. Binibigyan mo ng pagkakataon ng lahat para makapagpahayag din ng kanilang damdamin tungkol sa isang issue na pinag-uusapan. Para darating ang panahon na hindi lang si pastor, pwede rin maging counselor yung kapwa cell leader. Kasi yun ang training din. Para pagdating ng panahon na siya ay meron na sariling cell, ay
marunong siyang kumonsulta rin sa pastor, pero at the same time, hindi rin siya yung nakakaalam lang ng lahat ng bagay. At hindi niya rin ito tolerate na kinakailangan maging pastor-centered kayo. Okay? Kasi kinakailangan, kanino ba dapat nakasentro in the first place? Sa Panginoon. Eh pag wala na ang pastor, parang wala na. Pero kung nandiyan yung passion natin kay Christ, kahit anong mangyari, alam natin na mayroong tutugon sa anumang mga katanungan at hinihiling natin sa panalangin. Okay, so yan po yung 10, no? Okay. Meron pa kayong tanong? Ano? Yung mga child leaders na tinanggap nila yung pagiging child leader, although alam nilang hindi sila well-equipped sapagkat yung request sa kanya hindi niya matanggap. Hindi Pa, matanggap yung request. ang isa daw mistake ay yung tinanggap ng tao yung pagiging cell leader pero hindi naman siya parang qualified. Ganun ba ang ibig sabihin? Mga hindi siya maialis. Ngayon, may dalawang sagot po dyan. Kung sa sistema po natin, hindi dapat nangyayari yun. No? Pero kung ang naging sa kaninang binabanggit ni Pastor na dalawa, isang cell church at isa, naging programa lang ng church yung cell. At pinili lang, handpick lang yung mga cell leader. Yung ganung sitwasyon, ganun ang mangyayari kasi wala akong DNA na napasa. Wala pang cell, walang cell experience, walang cell life. Parang doon lang nangyari, biglang binigyan ng responsibility. Pero kung tutusin, kung yun naman ay makakasama siya sa isang cell group at nakikita niya, ito ang cell life, tingin ko pati yung attitude, pati yung capability madidevelop doon. Kasi yun po ang gusto natin ma-develop sa cell. Pero tama ho yun, nangyayari po yun sa cell, Sige, si Pastor. Ito na. Okay po, gusto ko lang pong i-magdagdag doon sa my sole focus was the weekly meetings. Okay? So, naalala niyo po yun. Actually, ang ganda nung sinabi ni DS na mas prepared siya doon sa cell group niya kaysa doon sa Sunday celebration. Pero makikita din po natin mga kapatid na naging pagkakamali ito kasi ganito ang naging mindset ng cell leader. Okay? Pagkatapos, kunyari po, ang cell group ay Wednesday, Miyerkules. Pagkatapos po ng cell group na yun, ang inaantay niyang uling oras ng kanyang cell group ay Miyerkules ulit. Ano pong ibig sabihin? Yung mga cell member po natin, hindi lang po nila inaantay-antay yung cell group day po natin. Nag-aantay-antay din sila nung panahon yung mga impromptu na parang sa amin po, one time, sinama ko sila sa Starbucks. Minsan naman, nagulat sila, punta kami po ng isang spa. So, kaya naman, bro, ano lang tayo, basketball tayo, samahan kita sandali. Okay? Ano po mangyayari kapag ganito? Maikikwento ng cell member sa ilang mga kaibigan nila, alam niyo, ang cell group exciting. Amen? Di ba? Exciting yung cell group kasi ang nararamdaman nila, hindi lang yung weekly. Ngayon, ang point ganito, kailangan natin bilang cell leader, mag-reserve tayo ng time na at least mamit din natin sila, maipo sa kapihan, o manood tayo ng mga DVD na nakatatawa, di ba? O yung mga video na may kinalaman sa family, na ganyan. Hindi lang yung cell group lang natin yung araw na yon. Kumbaga kasi, cell group is not about the cell group. Cell group is about relationship. Kaya po ito yung naging mistake. My sole focus was the weekly cell meeting. Lalong-lalo, excited po yung mag-cell group kapag may magandang topic na natinig yan. Pero pag wala nang natinig na topic na magandang cell group, wala siyang na-prepare, cancel po yung cell group next week na lang. Inuubuhon ako. Parang gano'n. So, pero kailangan makita natin ito na hindi lang yung time na yon. Okay? So, ang ating pong next topic ngayon ay ang kainan. Praise God. Di ba?
Salamat. So ito pong mga 10 mistakes na ito, makakatulong po sa atin kasi yun ang una nating step. After these 3 days, yun po ang una nating gagawin sa pag-uwi po natin. Okay? Bago tayo mag-pray, Pastor, kung may dadagdag po. May tatanong ay kukuha ko lang. Yung sabi nyo dito sa May soul. focus, di ba sabi natin relationship ang importante, di ba? Kaya dinadala sila kung minsan yung mga ganong klase ng strategy. Hindi kaya ano naman yun sa build up ng parang maging community muna lang yun. Maging community. Kasi baka dahil sa sobrang intimacy din naman, baka kayo na lang din ulit. Kasi Yeah. sanay na kayo sa isa't isa. Actually po, mistakes din naman yun, maging parang ang highest goal nyo na lang is your community. So ang pinaka-key, huwag mawawala po yung tinatawag na i-discuss actually ni Pastor Jordan para maiwasan yung mistakes po na yun, i-discuss ni Pastor Jordan, yung focus ng cell leader, yung 4 na bahagi na dapat ginagawa niya sa kanyang cell group. Okay? Salamat po. Or it will fall on the mistake of I release an untrained intern. Kasi kapag ako yung senior pastor, gagawin na kitang intern leader, na tama yung assessment ko sa'yo, pero tinanggap mo, wala sa'yo yung mistake. Okay. Okay, so salamat po ng marami sa mga inputs natin. Then tomorrow, magkakaroon po tayo ng groupings at pag-uusapan po natin itong mga bagay nito sa mga pastors po natin. Magkaiba po sa mga leaders sa pastors. Ano dito sa 10 ito, ang medyo nabiktima po tayo. No? Then sa mga leaders po natin, may set of questions po tayo para mapag-usapan po natin. Hindi lang tayo nakikinig, may mga groupings po tayo. Okay? Okay, 6:30 na po. Tayo po manalangin. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Father God, salamat po ng marami sa oras ng mga pagtuturo po ninyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga inputs na kanina pa lamang, Panginoon, ay talagang natututo kami sa mga napapakinggan po namin, sa buhay ng bawat isa, sa mga lecturer, and then sa mga kasama po namin, Panginoon. At Lord, ipinagpapasalamat din namin ang mga biyaya na lagi niyong ipinoprovide para po sa iyong mga lingkod, Panginoon, sa amin. Kaya niyo, Ama, na masustain, Panginoon, ang aming katawan ng kalusugan para maging masigla kami, Lord, na ma-receive pa yung more blessings, Panginoon, ng seminar po na ito at para yung espiritu din namin, Panginoon, motivated kami na patuloy na magpagamit sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, continue to bless yung mga nag-prepare po nito, yung naghanda. Hayaan Ama na nararanasan ka rin nila sa kabila ng kami ay narito at sila naman po ay nasa labas, Panginoon. Maranasan din po nila special na pag-ibig niyo sa kanila, Panginoon, as they prepare yung mga pagkain nito. Salamat po ng marami sa iyo, Lord, ang lahat ng katakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.